you right now to build your personal relationship to God. Dahil wala nang panahon, wala nang oras. Maraming mapapahamak, maraming maliligaw kapag ka nanatili tayong complacent sa ating pananampalataya. Maraming malalakas sa pananampalataya pero dahil nagpabaya sa salita ng Panginoon, bumabagsak at bumabalik sa maling buhay. We are now living in the end of times. We are now living the marking of the beast. Now we need to prepare people para hindi sila mapahamak. Hindi ko kayo tinuturuan na dumepende sa akin. You need to depend on the Lord. You need to depend on the Holy Spirit. Read your Bible. Build your personal relationship to God. Kasi time will come, pwedeng i-remind nyo rin ako kapag ka medyo tumatagilid na si pastor. Hindi ko sinasabing I'm strong. Ang Diyos ang malakas. That's why kailangan natin ang bawat isa na magpalakasan. Huwag natin sasabihin na magaling ako. Alam ko na yan. Alam ko na lahat ng yan. Alam ko na yung proseso na yan. Huwag natin sabihin ganun. Kasi habang nabubuhay tayo, hanggat nandito tayo sa lupa, ang sabi ng Panginoon, don't stop learning on me. Ibig sabihin tuloy-tuloy. Huwag ka makukontento. Tama o tamang-tama. Minsan kasi makabasa lang tayo ng John 3:16, okay na ako doon. Kabisado ko na. No. Ang sabi ng Lord, teaching them to observe all things that I commanded you. Ibig sabihin, lahat ng nilalaman ng Biblia hanggat maaari dapat alam natin. Para ano? Huwag tayong mailigaw ni numan. Joshua 1:8, ano sabi doon? Meditate the words of God day and night. Para ano? Maging magaan yung paglakad mo sa araw-araw. Hindi sinabi ng Panginoon na hindi ka dadaan sa pagsubok, pero ipinangako ng Panginoon through the words na galing sa Kanya, patatagin niya tayo. Kaya marami, konting pagsubok tumitigil kasi wala ang salita ng Panginoon. Konting problema tumitigil kasi wala ang salita ng Panginoon. Kaya nga yung mga bata minsan nagkikwento sila sa akin. Sabi, Pastor, ganito ganyan. Narinig niyo na ba yung kwento ni Job? Narinig niyo na ba yung kwento ni Joseph? Narinig niyo na ba yung kwento ng mga propeta in the Old Testament hanggang New Testament? Yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin ay wala sa kalingkingan ng pinagdaanan ng mga totoong lingkod ng Panginoon. Kaya kung dumadaan tayo sa pagsubok, huwag natin sisihin si Lord na sabihin natin, pinapabayaan tayo ng Lord. Hindi! Ikaw ang nagpabaya, hindi ka nagbasa ng salita. Am I right, mga kapatid? That's why we are preaching the gospel. Bakit? Dahil nandito ang kaligtasan. Nandito yung katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Am I right, mga kapatid? Amen? Huwag kayong didepende lang sa akin na every Sunday makikinig lang kayo. No! I am teaching you right now to build your personal relationship to God. Dahil wala nang panahon, wala nang oras. Maraming mapapahamak, maraming maliligaw kapag ka nanatili tayong complacent sa ating pananampalataya. Maraming malalakas sa pananampalataya pero dahil nagpabaya sa salita ng Panginoon, bumabagsak at bumabalik sa maling buhay. If you are a true Christian, read your Bible. If you are a true Christian, take up your cross every day. Dahil hindi madali ang lumakad sa ating pananampalataya. There is a lot of persecution. There is a lot of condemnation. There is a lot of temptation nowadays. There is a lot of deception. Marami. Kaya kapag hindi tayo build sa salita ng Panginoon, wala, shaken tayo. Sa panahon ng ligligan, dyan makikita kung sino yung tunay na may pananampalataya sa Lord. Hindi hinahanap ng Panginoon kung sino. Sa panahon ng ligligan, hindi hinahanap ng Lord kung sino yung mga magagaling sa salita ng Panginoon. Ang tinitignan ng Panginoon yung mga nanatili sa kanyang salita at nanindigan. Maraming magagaling sa salita ng Panginoon. Nung dumating yung great deception, nawala yung karunungan, nawala yung pinag-aralan about the end of times. Now we are now living in the end of times. We are now living the marking of the beast. Now we need to prepare people para hindi sila mapahamak. Diba? So parang sometimes kasi ang hirap-hirap natin magsalita. Kumbaga parang minangata mo lang sa bibig mo, yung salitang narinig mo galing sa Panginoon, para ka lang umangata ng fried chicken na ayaw mong mamigay sa mga nangangailangan. Ikaw
busog na busog, nakatatlo ka na, nakaapat ka na, nakalima ka na, bundat ka na, pero yung salita mo, pero yung pagbahagi sa iba, hindi mo magawa. You are always focusing on yourself. You are like selfish Christian kapag wala tayong ginagawa. Biruin mo, enjoying the gospel benefits. Kapag na-enjoy mo isang bagay bilang isang magulang, alam niyo po, bilang isang tatay minsan kapag may pagkakataon kumakain ako ng Jollibee, kapag kinakagat ko yung hamburger, iniisip ko yung mga anak ko. Sabi ko, nag-burger ako nagpi-french fries ako, nag-i-spaghetti ako. Pero bigay lang din ng boss. Hindi ka makapag-uwi kasi mahal. Diba? Isang araw na sahod ko kapag binilan ko silang lahat. Diba? Nakita niyo po yung point? Na ikaw ba, kinakaya ka ng sikmura mo, na alam mo yung mga kaibigan mo, na alam mo yung mga mahal mo sa buhay, na alam mo yung mga katrabaho mo ay mapapahamak sila sa impyerno tapos wala kang ginagawa. Every Sunday nasa church ka, every cell group nandun ka, pero wala kang ginagawa para bahaginan yung mga mahal mo sa buhay. Diba? Sometimes i-meditate natin kung gaano tayo kakomportable sa presensya ng Panginoon. Kasi sometimes yun yung nag-i-hinder sa atin Yung nahihiya ako, ba't ka mahihiya, mapupunta na sa impyerno yung mahal mo sa buhay, nahihiya ka pa. Diba? Walang nakakahiya. Nung gumagawa ka ng kasalanan, di ka nahihiya. Nung nagtitiktok kang labas ng kaluluwa mo, di ka nahihiya. Tapos ngayon, mag-share ka ng gospel, nahihiya ka. Ibig sabihin, kinakahiya mo na si Lord. Kasi sinuot ni Lord yung balor Alam niyo po ba yung meaning ng balor? Fearless. Balor, ibig sabihin, walang kinakatakutan except the Lord. Kaya siguro sabi ko magbabalor ako, hindi ko alam. Yung pala, may gustong iparating sa atin ng Panginoon. We need to speak out. No? Hindi naman palagi kailangan nating magsalita. We need to live yung salita ng Panginoon. We need nating ipamuhay yung salita ng Panginoon. Dahil kahit di ka nagsasalita yung action mo. Nagsasalita yung manifestation ng testimony mo sa mga tao surround you.